what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ito pong nakakakilabot na balita mga kababayan dito po sa mga Duterte. Ito po ay isang matinding hula mga kababayan na kung saan ay tila nagkakatotoo na po mga kababayan. Ito pong hula na to. Isang naniniwala ba kayo doon sa mga astrology mga kababayan? Dahil ito pong ating pag-uusapan ay isang prediction po para sa 2025 po. Itong prediction na to mga kababayan sa mga Duterte, especially dito po kay VP Sara Duterte. Dahil ako nagulat, actually kinilabutan ako napanood ko to mga kababayan dahil yung mga prediction po nagkakatotoo dito kay VP Sara Duterte. Okay, so yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At eto na nga mga kababayan, atin ang alamin at pag-usapan. Ayan, makikita ninyo, nakasulat po dyan, Mid-Year Predictions 2025 mga kababayan. At ang prediction na to ay nakatuon dito po kay VP Sara dahil sinasabi nga po na itong taon na to ay sadyang napakabigat dito kay VP Sara. At kung inyong papansinin, yung hula po dito o yung prediction tila nagkakatotoo mga kababayan. Diba? At talagang kikilabutan kayo sa mga nangyayari na to. Dahil mamaya, after po natin mapanood tong video na to, ay ipapanood ko sa inyo yung mga nangyayari dito kay VP Sara. Okay? So, wag na natin patagalin to at atin ang umpisahan mga kababayan. Alright? Let's go. You also predicted that VP Sara Duterte will be facing a lot of conflicts this year. Let's watch this. It's also a mixed bag for her. Okay, so ito pong video na to mga kababayan ay dated way back January 1, Take note January 1, 2025 po yung prediction na yan mga kababayan. So medyo nauna na po yan, Nauna na po yan. January 1 po yan 2025. Mars, the planet of conflict, is very dominant in her chart, because of the Mars retrograde movement, Mars will be staying longer in her Mars. Actually, she'll be having a Mars return. So Mars is about conflict or fighting. So ito po yung kasi yung mga astrologer na to mga babayan. Ito po yung parang sa mga zodiac sign, yung mga astrology mga babayan, yung pinag-aaralan yung movements ng mga buwan, ng mga planeta, ng mga stars, Ito po 'yun mga babayan. Of conflict is very dominant in her chart, because of the Mars retrograde movement, Mars will be staying longer in her Mars. Actually, she'll be having a Mars return. So Mars is about conflict or fighting. So it will be an intense period for her, especially on the first half of the year, and somehow there is luck, but also again Saturn is affecting her, so she will face more I don't know kung cases or actions from the law or the government. Now, you said Mars will be staying longer in her. Nandun pa rin ba yung Mars sa mga Yes. Actually, ang maganda nga sa astrology, minsan nakikita natin to the day. So, for example, when the impeachment case was sent, and the recent one when it was nung eventually nag-move na rin noong June 10, Mars was actually exact, or parang exact on her chart. Although ngayon wala na, pero critical moments when that case moved forward, there was Mars affecting her chart. So Mars is kaaway. So kumbaga nung nag-move yung impeachment process, and Mars was there in her chart affecting her. Pero ngayon, it's Saturn is now affecting her. Saturn is the planet of accountability. So,
So, eto na. Yung Planet of Accountability, mga kababayan, yung Saturn naman. No, kumbaga, yung Mars nakaapekto na sa kanya. No, kumbaga, nagpabigat na yon. Yung Saturn naman, yung planeta naman, ang accountability naman, mga kababayan. Dahil kung matatandaan natin, no, ito nga pong impeachment na to kay VP Sara ay tungkol po sa accountability, mga kababayan. No? Tungkol po ito doon sa paggastos, no, dyan po sa confidential funds, mga kababayan, ng Department of Education o ng DepEd, mga kababayan. Pag sinabi mong Saturn is planet of accountability, ano yung maaari nating i-expect in the coming months? Okay, so actually yung chart ng BP is a bit complex. No? Okay. Sa chart mismo, there's a very lucky influence, Jupiter and Venus conjunction. Okay. And then a very unlucky influence of Saturn and Mars. That's interesting, ano? Conjunction. So ngayon, yung influences, yung current astrological energy is the same conflict of energies, no? Okay. At one point, Jupiter is affecting her, which means madami siyang kakampi, no? Madaming tumutulong sa kanya, okay? But at the same time, Saturn is already there affecting her chart one by one. The problem is, yung Saturn mabagal gumalaw. No? Okay? But as they say, mga older astrologers, sabi nila, Saturn is the planet of karma. Okay. So ang Jupiter... Saturn is the planet of karma, mga babayan. So nakakarma na ba itong pamilya Duterte o itong si VP Sara Duterte? O ano sa palagay ninyo, mga babayan? No? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. So ulitin natin yung mga babayan. Ha? Grabe, medyo mabigat yun. Ha? Sabi nila, Saturn is the planet of karma. Okay. So ang Jupiter niya, mabilis na tumatakbo, pero yung Saturn, mabagal. So ang ibig sabihin nun, anong ibig sabihin kaya nun? Baka mabagal yung proceedings. Okay. But eventually, whatever, either through this process or something else, accountability is still being called for. Mabagal ang process, you mean the impeachment? Posibleng ganon? I think so. Okay, so ibig sabihin, maaaring magtuloy siya. Yung Saturn naman, tuloy-tuloy pa rin niya, mabagal lang. So yung Jupiter naman, which is good to her, somehow, no, maaaring nagpapabagal, maaaring may kumukontra. Pero yung accountability is still a very strong call. Nako, abangan natin yan, ano? Kasi syempre, nakaantabay din yung taong bayan kung anong pupuntahan nitong ating impeachment trial kay VP Sara. Yan yun, mga kababayan, di ba? So, malakas daw, no, yung accountability, no, dito kay VP Sara. At sinasabi nga rin dito na tila nakakarma na, mga kababayan. No? Ano sa palagay ninyo? Okay? So, ito yung ilan sa mga balita, mga kababayan, na ating idadagdag lang po dyan. No? Dahil isa nga po, no, sa nangyayari, ay ito pong interim release ng dating Pangulong Duterte na kung saan, no, mainit na tumuugong po ito na dyan daw po sa Australia. No, at ito naman yung naging sagot ng Australia po sa kanila, mga kababayan. Nilinaw ng bansang Australia na hindi pa ito sumasang-ayon na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bigyan ito ng interim release ng International Criminal Court. Hindi raw nila kinokonsidera ito. Ito ay kasunod ng paglalahad ng anak na si Vice President Sara Duterte ng Australia, ang isa sa tinitignan nilang bansang maaring pagdalhan sa ama. Nakatutok si Darlene Kai. O ito malinaw to, mga babayan, sa balita yung mga DDS dyan. No? Malinaw na ang sinabi po dito, no, na di umano ang sabi ni VP Sara na Australia, no, yung isa sa kinukonsidera o kinukonsider na pwedeng pagdalhan, no, pagka naaprobahan yung interim release ng dating Pangulong Duterte. Okay? So, yung mga DDS po dyan, huwag nyo sabihin na bias ako. Dahil yung pinapalabas natin dito ay pawang katotohanan lamang. Diba? Kung ano lang yung mga binabalita, yun yung pinag-uusapan natin. So, walang bias-bias dito. Okay? Yung problema pagka hindi pabor sa inyo yung balita, no, pag hindi pabor sa mga Duterte, sasabihin ng mga DDS, bias yan. Okay, tuloy natin.
Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang bansang Australia ang isa sa tinitingnan nilang lugar na maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya daw mismo ang nagsabi ha, mga babayan ha, ang ating Vice President Sara Duterte. Baligtad o taliwas doon sa sinasabi nila na wala naman daw sinabi na Australia, mga babayan. Tuloy natin. Sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling nitong interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but Ayan ha, Australia is considered, mga babayan. Pasok siya. No? Supalpal yung mga DDS. Kasi sa kanila, no, pinapakinggan lang nila yung gusto lang nilang marinig. Diba? Eto, sinabi na mismo, mga babayan, no? Na kino-consider yung Australia. Yung BP na mismo nagsabi. Kaya kayong mga tulongges na DDS dyan, makinig kasi kayo. I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Kagagaling lang doon ang bise noong isang linggo at humingi pero nabigong makapulong si Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong. Ngayon, paglilinaw mula sa pamahalaan ng Australia, hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan ito ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa ICC, kailangan signatory sa Rome Statute ang pagdadalhang bansa gaya ng Australia. At dapat payag itong tanggapin ang suspect. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng Administrasyong Duterte. So Australia mismo ang nag-request ng investigasyon, mga babayan, ha? Tuloy natin. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Noong 2018, inaresto at saka pinalaya sa bansang Australianong si Sister Patricia Fox dahil sa pagkakasangkot umano sa isang protesta. Paliwanag ni Fox, hindi rally kung hindi press conference ang kanyang pinuntahan. 2016 naman ang mag-viral ang sinabi ng alkalde noong si Duterte tungkol sa isang Australianang ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yan, pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Humingi ng tawad kalaunan si Duterte para sa mga sinabi niya. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Inihayag na rin sa korte ng prosekusyon ang pagtutol nito sa interim release ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai. Yan, mga kababayan, no? Imagine ninyo yun, no? Mayor, tapos ganun magsalita, mga kababayan. Diba? So, eto pa, yung isang balita, kaugnay niyan, mga kababayan, na talaga makikita natin, no? Na eto nga si BP Sara Duterte ay talagang naghihirap po ngayon sa mga nangyayari na yan na base nga po doon sa prediction sa kanya, no? O eto, panoorin pa natin to. Iginit tayo lamang babatas at legal expert na hindi tama na mismo mga senator judge ang mag-ahain ng mosyon para ipabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat daw tutukan na lang ng mga senador ang kanilang tungkulin na maglitis at maghatol sa impeachment trial. May unang balita si Jonathan Andal. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Tama naman. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin po, this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Jesus Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment kahit wala pang paglilitis?
mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon, no, so pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules. Na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Yun na nga. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss? So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol. Masyado kasi nilang pinapasalimuot mga babayan, no? Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment ng walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Totoo yan. Sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon. Batay sa 11-step impeachment. Para makikita natin, no, pinatatagal yung impeachment hanggang umabot ng 2028, mga babae. Impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bise sa impeachment court. Yan mga babayan, no? At mismong galing kay Senator Chis Escudero na di pwedeng i-dismiss ang trial, mga babayan. Ito po yan. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag magbobotohan na to acquit or convict. May Chis Escudero version na talaga ang 1987 Constitution. Ibang-iba sa original. Yan ang reaksyon ni mamamayang Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima, isa sa mga tatayong public prosecutor sa nakaambang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon yan ng incoming lawmaker matapos ipahayag ni Senate President Francis Escudero, impeachment court presiding officer, na posibleng madismiss ang articles of impeachment laban sa vice-presidente. Yan ay kung may maghahain ng motion at susuportahan ng mayorya ng senator judges. So pwede ba? Huwag nyo namang subukan na yung sinusubukan nila kung ano-anong mga strategy, mga moves and steps para masabotahe yan, para hindi matuloy yung trial. That is not what the Constitution has envisioned for the Senate as an impeachment court. Okay, so yan mga babayan, no, makikita natin sunod-sunod yung mga dagok no, na inabot na itong ni VP Sara Duterte, no, dyan po sa mga nangyayari lalo na ngayon sa pagdating sa impeachment. Diba? Sabi nga dito sa prediction na to, no, talaga namang marami silang pagdadaanan, no? Kaya nakakakilabot talaga itong prediction na to mga babayan dahil no, tila nagkatotoo lahat ng prediction, no, kay VP Sara Duterte ngayong taon na to mga babayan. Okay, so yan ang ating ginawa nating balita ngayon mga babayan ng reaksyon. So anong masasabi ninyo dyan? No, i-comment na lang po sa ibaba ang mga opinion at ating pag-usapan. Alright? Grabe, no? So, yan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat muna sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin dyan na palaging nandiyan dyan, sa mga nagla-like sa ating video. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.